good. So praise God. Medyo ganun pa rin po ang ating service, 8 to 10. So 10:30 to 12. So welcome po ang bawat isa. Okay, nandito si Konsehal, ang kanyang pamilya. Praise God. Magandang hapon po. Magandang umaga, Konsehal. So napakabuti ng ating Diyos na buhay. Amen, amen. So meron po tayong praise God, no? Sa kabila ng pandemic, hindi na uubusan ng Diyos na magdala ng bawat kaluluwa. Amen? Natin, life is amazing. Winning is our call. Ang buhay natin ay patuloy na kinalulugdan ng Diyos. So, wini-welcome po natin si Sister Margie Bongkalin. Sino po sila? Oh, welcome po. Magandang umaga po sa inyo. Kayo po ay nasa Life in Christ. At invite si Ate Villanueva. Praise God. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos. Kasama din natin si Rod Villanueva. Okay, welcome po. Sino po nag-invite sa inyo? Si Pastora Eli. Winning is our calling. Then, Maricon, sila. Ayun. Ay, sige. Dati ng kapamilya. Praise God. Welcome, ma'am. Napakabuti ng Diyos. Luisito Yuri. Anak ni Konsehal ito. Amen. So, palapakan natin ang Panginoon din. Andyan din ang kanyang pamilya. Napakabuti ng Diyos. Amen. Si Kuya Luisito. Siya pala yung Konsehal. So, okay. Okay. Praise God. So, inaayos lang po ng ating sound system para po dire-diretso po. So, welcome. Tayo po, yung po nasa live streaming, nasa online, welcome. Maulan po dito sa Laguna. Magdamag na umuulan. Pero, ang sabi ng Bible, binibigay ng Diyos ang ulan sa mga nangangailangan sa mabutit masama. Kaya umuulan, may mga lugar na kailangan talaga ang ulan. Amen? Pero isang napakagandang bagay, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. Amen? Praise God. So, sa lahat ng nasa online, namomonitor po namin kayo. Welcome. Di namin kayo maisa-isa. No? Meron kasi sa ating nanunood. Kaya po mapapansin nyo, lumalapit ako sa media para po i-connect yung aking account. Dahil humigit kumula po nasa 4,000 na yung friends ko. Amen? Kaya ginagamit ng Diyos ang lahat para maihatid ang mabuting balita. Amen? Kaya ang Diyos ay gumagawa ng bagong bagay. So today, ang akin pong isi-share ay matatagpuan po natin sa awit 33, Psalm 33 verse 18 and 19. Alam to, itong word na ito ay nagrema sa akin a few days, siguro Tuesday. Nagpipray ako and the Lord spoke to me through these verses na siyempre, alam naman natin, tayo pa ay naandoon sa, hindi na alarming, kundi kailangan na lang natin mag-ingat. Amen. Pero merong assurance sa Panginoon at ito pong aking ituturo about my glorious hope. Sabihin natin, may pag-asa. Amen. Kaya naalala ko po ang bansang Pilipinas during Manuel L. Quezon, alam naman natin, siya yung, kung hindi ako nagkakamali, kauna-una Pangulo after the Commonwealth. No? Nagkaroon ng giyera. At napakabuti ng Panginoon, ang sabi po din ni MacArthur, I shall return. Nagbigay yun ng pag-asa sa bayan ng Pilipino. At kaya yung pagbabalik ni MacArthur ay nagkaroon ng magandang epekto. Ang Pilipinas ay lumaya. Amen? Nagkaroon. Pero ang Diyos ay higit sa tao. Hindi siya general na nagsabing may pag-asa. Kundi siya hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kaya sabihin nga natin, may glorious hope. Okay, sabihin mo, may pag-asa tayo. Hindi lang pag-asa, glorious. Amen? Kasi nung ginagawa ko po ito, nabuo ko na yung body, nabuo ko na yung ilan. Sabi ko, may hope. Sabi ko, parang maganda, may dating talaga. Makuha namin yung pinaka-sustansya ng yung salita.
And one morning, siguro Thursday, nung inaayos ko na, Friday matatapos na, binigyan ako ng Lord, glorious hope. Sabihin natin, glorious hope. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng pag-asa, kundi glorious. Pag sinabing glorious ay divine or heavenly glorious. Amen? Yung kaluwalhatian, yung bang sa isang mababaw na Tagalog pag sinabing glorious ay kakaiba. Sabihin mo sa tabi mo, kakaibang pag-asa. Okay, sino dito ang hindi nawawala ng pag-asa? Amen? Basahin po natin ang sabi ng Bible, dito po sa awit 33 verse 18. But the eye of the Lord are on those who fear Him. Diyos ay nagmamasid sa lahat ng nagmamahal at may takot sa Kanya. Ayan. And those whose hope is in His unfailing love to deliver them from death and keeping them alive in famine. Sabihin natin, I am alive. Amen. Kaya alive in the midst in famine. Yan ang sinabi ng Panginoon sa isang hari na kung saan ay namamalakad sa Are you with me? King David, he people under his leadership, under his kingship. Maraming tao ang ibig sabihin ay nag-aabang, ano ba ang direksyon namin, Haring David? Amen? Kasi alam naman natin, no, ang hari, pag sinabing hari, siya yung nanunungkulan, siya yung nag-i-execute. Kingdom, walang Supreme Court, sapagkat the very decision of the king is supreme. Pinaka mataas. Are you with me? Kaya dito, isang hari, ang nagsabi sa kanyang constituent, sa kanyang nasasakupan, ang sabi dito sa Tagalog, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Biro mo, isang hari ang nagsabi niyan, na huwag tayo mag-alala, merong Yahweh na kakalinga sa atin. At sabi ng verse 19, hindi hahayaang sila ay kahit magkatagutom, sila'y binubuhay. Sabihin natin, hindi hahayaang mamatay ang bawat nagmamahal kay Yahweh. Nako niyo po ba? Alam niyo, konsehal, talaga yung patutuon ng mag-asawang ito, talagang glorious, di ba? Biro mo, unang-unang inilockdown ng barangay namin, at ang unang-unang nagkaroon ng infeksyon ng COVID ay kapwa konsehal ni konsehal. At ang nag-drive pa yata sa kanyang asawa ay positive. Naku niyo po ba, ang bahay nila ni-lockdown lahat. And praise God, nagtiwala siya sa Diyos. Nag-chat ka God, siya, pag-pray nyo kami, ganyan-ganyan. And praise the Lord, kahit yung kapitan, nagtitiwala sa Diyos. Amen? Dahil siya lamang talaga Biro mo isang hari, ang dami niya mga security guard, ang dami niya supply, everything, ang lahat ay nasa kanya. Pero siya yung nadeklara, hindi hahayaan sila ay mamatay kahit magtaggutom. Sila ay binubuhay. At ang sabi ng verse 20, tanging si Yahweh ang ating pag-asa. Sabi nga natin, tanging si Yahweh ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang ay siya. The glorious hope. Sabi nga natin, the glorious hope. Praise God, after this pandemic, napakabuti ng Panginoon, talaga may ginagawang himala ang Diyos. And today, ang platform na nais kong i-share is that the Lord ay magbigay sa atin talagang assurance na tayo ay may pag-asa. Huwag tayong kabahan. Even the very future, ang sabi nga ng Bible, even in the very hair of your head, counted by the Lord. Kahit ang bilang ng iyong buhok ay bilang ng Diyos. Biro mo yung Diyos mong nakilala, pati buhok mo binibilang. Ay ano pa kaya ang laman ng pitakan?
ang hindi niya mabilang. Nako niyo po ba? Kaya marami tayong itlog na hindi mabilang. Pagluluto ng kwek-kwek, praise God. Sabihin natin, hindi mabilang ang pag-asa. Kaya dito sa mga talatang ito, nung akin po pinag-aaralan, what is hope? Ano ba talaga ang pag-asa? According to the Bible Dictionary, and sabi ni Miriam, okay, ni Cyrus, ang hope daw ay expectation, ang sabi ng Bible. Ang hope, ang ibig sabihin, your expectation. Kasi kailangan ay magkaroon tayo lagi na expectation that something good is going to happen. Ang Diyos ay Diyos ng bagong bagay. Amen? Kaya hope ang sinabi ng Panginoon. At magkaduksong yan, di ba sabi ng Jeremiah, give you hope and future. Sa pagbibigay ng magandang kinabukasan, ang kalakip na salita ay pag-asa. At ang pananampalataya din ay pag-asa. That what we hope for. Ang sabi ng Hebrews, faith is what we hope for. Kaya malaki po ang contribution sa panahon ngayon at sa mga araw na darating na yung glorious hope ay maangkin mo na wala kang alinlangan. Kaya ang ibig sabihin ng hope, expectation. Ang ibig sabihin din ng hope is confidence. May pag-asa ka, may confidence ka. Amen? Hallelujah. Anumang mangyari, confidence ako. Amen? I'm in confidence na matutuloy ang Pasko. I'm in confidence na matutuloy ang kasalan sa isang taon. Hallelujah. Amen? Kasi may pag-asa. Ang huwag mawala lang yung pag-asang yun. Kasi pag nawala pag-asa, apektado ang future. Pag nawala ang pag-asa, apektado ang faith. Kasi what we hope for, that is the meaning of faith. And to fulfill and having a good future, hope is very needed. So what is hope? Also trust. Ang hope daw ay pagtitiwala. Amen? Yan po yung isang bahagi ng dictionary. Another one, hope is to want something to happen. Ayan. Biblical na ito. Ang pag-asa daw, ito yung mga bagay na hinihintay mong mangyayari. Wow. Amen? O kaway-kaway, sabihin mo sa tabi mo, may mangyayaring maganda sa'yo. O, yung inaasa mo. Amen? Yan ang ibig sabihin po ng Bible Dictionary for what is hope. Kay Miriam Dictionary, ang hope is expectation, confidence, and trust. And biblically, what is hope? It is to want something to happen. Kaya, ang Diyos ay Diyos ng bagong bagay. Yun nangyari sa iyo ngayon, may iba bukas. Amen? What we hope for. Amen? Kaya ang ibig sabihin din ay, be true. Ang sabi dito, what is the hope is, ang ganda dito yung tinatawag na synonyms, promotion is like hope. Meron kang inaasahang promotion, that is hope. Nilalagay mo ang sarili mo sa nakalipas at nilalagay mo ang pag-asa mo na merong mas mataas kaysa nakalipas. Kaya promotion is also hope. And the last one is hoping for the best. What is hope? The best. Sabi nga natin, the best. And the last one, hope is glorious life. Wow, praise God. From glory to glory, according to Romans chapter 8, we are predestined, ang sabi ng Bible. Sanctified, glorified. And the Lord says, from to glory. Ang ibig sabihin, increasing glory. Amen? Increasing. Kaya that is hope. Sabihin natin, may pag-asa tayo. So dito, may tatlong bagay ako po nakita sa from this verse. In the book of Psalm, balikan po natin ang awit 33. Akin pong babasahin muli. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Sa 19, hindi hahayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Verse 20, tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang ay siya.
meron pong three strong, no? Foundation, yung sinasabing what we hope for. The number one, let us look sa Jeremiah 29:11. It is very basic. Alam natin to, but I want to bring these verses doon sa malalim na kapaliwanagan. Sa Tagalog ko po kinuha. Ang sabi dito, una po sa English, ang sabi, for I know the plans I have for you. Hindi nyo ba alam ang Diyos may pag-asa nagbibigay sa atin? Because I know I have a plan for you. And, sabi nyo, I have for you. Declares the Lord. So ano ibig sabihin dito? The foundation of our hope is the promised word of God. Hello? Hindi ka dapat mag-aalinlangan because the first strong foundation of the glorious hope is the very promises of God. Sa simula pa lamang nangako na ang Diyos. Amen. Na bagamat si Kristo'y napako sa cross, hindi kasamang napako ang kanyang pangako. Ang pangako niya'y mananatiling buhay sapagkat siyang nangako ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. For what He has promised from the past, yesterday, the promises is today, and even for the future, still, the promise is concrete. Kaya ano sabi ng Jeremiah dito sa verse 11, for I know for the plans I have for you. From the very start, God has a plan for you. Nagaganap lang ito sa tamang kapanahunan. Nagaganap lang ito. Pero sa Lord, delaying is not denial. Hindi porke na-delay, ay nag-deny na ang Diyos sa pangako sa iyo. Katulad Jesus Christ, lumapit ang kanyang kaibigan, ang iyong kaibigan ay may sakit. Di ba? Automatically, ang inaasa ng mga kapatid ay bibisita. Pero how many days bago binisita ng Panginoon? Nung binisita nga, patay na. Di ba? May mga na rin. Pero sabi ni Jesus natutulog lang siya. Hinighlight ng Panginoon ang kaluwalhatian niya. Yung lagnat pinagaling ng Panginoon, ordinary. Pero yung patay na binuhay, glorious. Are you with me? Kaya yung mga namamatay nating pangarap, listen to this. His promises is alive. Diyos ang pangarap na yan. Hindi dahil sa COVID namatay na, kundi ito ang panahon, yung pag-asa mo, may pangako ang Diyos. Amen? Kaya sabi dito sa mga talatang ito, declares the Lord. Sabihin natin, declares the Lord. Biro mo, ang Diyos ang nag-declare na God is mayroong pangako sa iyo. Plans to prosper you. Sabihin natin, prosper you. Basta habang binabasa mo yan, ilagay mo ang kamay mo sa yung dibdib. Amen? Are you ready now? Okay, isa-isahin natin with authority. Amen? The glorious hope because the promised word. Ang una, sabi nga natin, for I know the plan I have for me. Wow, praise God. Lahat na nasa bahay, sumunod po kayo. Tandaan natin, God is not limited by distance. Even kayo nasa inyong bahay, saan man bansa kayo nanonood, gawin nyo ito. May plano sa iyo ang Diyos. Ano unang plano? Plans to prosper me. Amen. Second, not to harm me. Alam niyo, gusto ng Diyos, happy ka. Amen? Ayaw ng Diyos na siya, yung bang nalulungkot ka. Amen po ba? Huwag ka nang malungkot. Gusto ng Diyos, happy ka. Ano ang sabi pa dyan? Plans to give you hope. Wow. And future. Sabay-sabay po natin sabihin, my glorious hope. Amen. Praise God. Kaya lagi natin babalik-balikan, tandaan natin,
Merong promised word of God. From the Bible, no? Lagi ko sinasabi pag ako'y nagkakasal, less than 4,000 word of God's promises written from His book. From unang tipan at ikalawang tipanan, ang Diyos ay nakapagtipan sa atin. Kaya pag po ako'y kinuhot ko po yon, ay Old and New Testament ay hindi ko maganda yon. Pero pag sa Tagalog ko binabasa, lumang tipanan ng Diyos sa iyo at bagong tipan. Ang ibig sabihin, ang Diyos na nakipagtipan sa atin ay Diyos na buhay. Hindi nagbabago. He is a God of Abraham, He is a God of Isaac, He is a God of Jacob and the 12 tribes of Israel, and all over the world, He is the God who promised. At ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. Kailangan lang, Lord, ano ba mga pangako mo? At napakaganda yung promise ng Panginoon. Ano mo sasabihin mo sa pangalan mo, oh, ikaw. Amen? May plano ako sa iyo. Huwag kang malungkot. Huwag kang maglungkot-lungkutan. Amen? Ando sa ibang mga pangako ko sa iyo. To give you hope in the future. Amen? Kaya sabi ko nga doon sa kinakaunsilan ko, one line sa online, galing sa ibang bansa, sabi ko, huwag mong tutuldukan ang buhay mo. Umatid ako ng conference sa Laguna for Jesus Movement. Pababa ako. Papunta ako doon sa sakyan, may somebody touch me, pwede ka makausap sandali. Hindi ko siya kilala, pero nag-open siya, sabi ko, kapatid, one word, limitado oras natin. Huwag mong tuldukan ang buhay mo. Dahil ang Diyos ay may Diyos ng magandang kinabukasan. Huwag mong babasahin ng tao sa pangkasalukuyan dahil ang Diyos ay Diyos ng magandang kinabukasan. Sabi nga nung awit, gulong ng palad ang buhay ay, gulong ng palad ang kanlungan, minsay nasa ilalim, minsay nasa ibabaw. Pero ngayon, nasa ibabaw tayo. Dahil ito yung katuparan ng kanyang salita, hindi ka gagawing buntot ng Diyos, gagawin kang ulo ng Panginoon. Amen? And that is the promises of God. Mamangha na lang, katulad na tinuro ko nung linggo sa di kalayuan, nakita si Eliseo at ang sinabing, buhay ang Diyos, nakuha niya ang dalawang bahagi ng kapangyarihan ng Diyos. Mamamangha na lang. Bakit? Dahil buhay ang nangako. The promised word of God. Kaya pag medyo nag-aalilangan, basa ka ng Bible. Amen? Hello? Kita natin mga propeta kausapin ng Diyos. Amen? Nung dumating ang salita ng Diyos kay Jeremiah, dumating ang salita ng Diyos kay Ezekiel, dumating ang salita ng Diyos o nangusap kay Ezekiel pa nga eh. Ibuka mo ang iyong labi at ginuya yung scroll. Huwag mo namang ngunguyain ng Bible, ha? Sabi ni Bishop, pipilasin mo. Hindi ganon. Amen? Spiritually, lagi mong kakainin ang salita ng Diyos. Napakahalaga nun. Bakit? Sa salita ng Diyos ay nangako ang Panginoon. The book of all times, ang ika nga ng marami. The Bible is the book of all times. Sabihin natin, the book of all times. Amen? Hindi lamang times ng Old Testament. Hindi lang time ni Abraham, hindi lang time ni Paul, ni Peter. The Bible is the book of all times. Ang ibig sabihin, hindi pa na ipapanganak yung apo ko, may salita na ng Diyos na pangako na tatanggapin niya. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Kaya yung mapapangasawa mo, yung magiging buhay mo, wala pa yan, pero tandaan mo yung pangako ng Diyos nasa iyo na. Claim it, claim it, claim it. Buhay ang nangako. God's continuing involvement in mankind's affair. Laging involved ang pangako ng Panginoon sa lahat ng ginagawa ng maraming tao. Sabi natin, God's continuing involvement in mankind's affair. Kaya kumikilos ka pa lamang, pag isang bagay pinagkatiwala mo sa Diyos, the Lord guiding you. Amen? Bakit? Kasi ang Diyos lamang yung nakakaalam ng simula at ang wakas ng bawat isa. Kaya what we need to do is to rely and declare His promises. Lord, ito ang sinabi mo. Amen?
ito ang aking inaangkin. Kaya pag tayo magdidesisyon, pag nangusap na ang Lord, huwag ka nang mangamba. Pag may confirmation na ang Lord, huwag ka nang mangamba. Amen? Hello? Ang gawin mo, angkinin mo na, Lord, thank you, thank you, thank you. Buhay ang Diyos. Amen? Hallelujah. God spoken revelation. Kailangan po natin yung tinatawag na kapahayagan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nangungusap. Amen? Ibig ko sabihin, pag tayo nagnanalangin, kinakausap natin ang Diyos. Pero pag tayo nagbabasa ng Bible, ang Diyos ang kumakausap sa iyo. Kaya nga para tayo mabuhayan ng pag-asa, basahin mo ang salita ng Diyos. Huwag kang makikinig sa mga balita, bagamat informative kasi news eh. Di ba? Bumaha dito, may namatay dito, nagyera dito, lumindol to. Naku po, ay kung yun ay bubulay-bulay mo, sabi mo, ayoko na! Bakit? Apektado ka na. Pero pag ang babasahin mo yung salita ng Panginoon, wow, ito iibabaw sa puso mo. Kaya sabi ng Bible, anuman laman ng puso, lalabas sa labi, ingingiti, ilalakad at ipamumuhay. Kaya busugan natin ang buhay ng pangako. Mga salitang nagsasabing, I will give you hope and future. And that is the first foundation. The second foundation is the work of Jesus. Sabihin natin, finished work. Sabihin natin, finished work. Ang ibig sabihin, wala na tayong kontribusyon, tinapos na ng Panginoon. Ang kailangan lang ay believe. Right? Hello? Wala ka ng kontribusyon, hindi mo na kailangan magpapako pa sa krus. Hindi mo na kailangan maglakad na nakaluhod, na mayroong munggo, para lang ikaw ay bigyan ng buhay ng Diyos. Hindi mo na. Tinapos na. Hello? Ano ang sabi ng Bible? Just believe. Are you with me? Kaya to give you hope, you need to believe. Wala ka na. Huwag mo na kailangan pahirapan ang sarili mo. Amen? Hello? Dahil tinapos ng Panginoon, siya na nagbatak ng lahat ng hirap. Ano sabi ng Bible sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 17? 1 Corinthians 17, at kundi muling binuhay si Kristo, ayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Tandaan natin, the finished work of Jesus. Kaya sabi dito sa verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung hindi nabuhay. Ang tanong ko, buhay ba si Lord? O tingnan natin ang verse 18. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. O di ba? 2,000 years na kasing namatay at nabuhay na muli ang Panginoon. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya sa Kanya mula ngayon, in 2,000 years, hello? Ibig sabihin, walang kabuluhan pananampalataya nila. Kung siya ay hindi nabuhay. Verse 19. Kung ang pag-asa natin ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Kung siya'y hindi nabuhay. Alam nyo, kinukot ng iglesia yan. Pina-iglesia, tinan mo, ikaw ang pinakakawawa. Ang sabi ng verse 20, ito, ngunit, sabi nga natin, ngunit, ang sabi, ngayong si Kristo ay muling binuhay, ito ang katip muling bubuhayi ng mga patay. So may pag-asa. Kaya the strong foundation of our hope, the glorious hope, the finished work of Jesus. Kaya nga sinabi sa krus, it is finished. Ay ano pa, dagdag mo. Yung iba, nagpipinitensya pa. Di ba? Yung iba, nagpapapako pa sa krus. Ano kabuluhan nun? Hindi mo na kailangan.
Yung iba, mula sa altar, naglalagay ng munggo at doon luluhod. Biro mo yun, sakit noon. Ang kailangan mo lang gawin is to believe. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son. Diba? Ano sabi ng Bible? And for those who believe on Him should not perish, but have life, eternal life. So, ano ang ibig sabihin? Ang kailangan mo lang ay paniwalaan mo yung finished work ni Jesus. Sabihin natin, tinapos mo na Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ay believe. Amen? O ito. Ano trabaho ng driver? Mag-drive. Are you believe? I mean po ba? Ano ginagawa ng computer? Mag-compute. Ano ginagawa ng waiter? Mag-wait. Sa kanya order, wait at, okay. Pag wala na, wait at, oh. Mag-wait lang siya ng o-order. Ano ginagawa ng believer? Believe. Are you with me? Hello? Ang dapat natin gawin, maniwala na lang. Lord, kaya mo to sapagkat ikaw nangako, tinapos mo na lahat. Amen? Kaya wala na yung pagsusunog natin ng hayop para tanggapin ng Diyos ang ating pagsamba. Lahat tayo makakapasok na sa Holy of Holies na ikaw mismo makakarinig ng tinig ng Panginoon. Ay, nung unang panahon, hindi. Pipili sila ng saserdote. At pagkatapos, yun ang kanilang papapasukin doon sa holy place, sa Holy of Holies. At pag yun ay nakatanggap ng revelation, lalabas siya at sasabihin yung mensahe sa At alam nyo, ang ginagawa doon sa priest, nilalagyan ng bell. May tali, papasok. Kasi pag hindi tinanggap, patay, hihilahin. Pipili na naman sila. Pero pag nag-ingay sa loob, yung mga bell ay naggalawan. Wow, tuwan-tuwa na nasa labas. Wow, buhay! Pero si Kristo na ang pumasok. Dahil kung tayo papasok, patay tayo lahat. Pero dahil si Kristo'y tinapos yun, through Christ, tayo ay lalapit sa Ama. At siya ang nagiging tapapagitan sa Diyos at sa tao. Kaya, the work is finished. What we need to do is to believe. Wala ka nang gagawin. Amen? Kailangan mo lang maniwala. Kaya pag may ginagawa, di ba? Only believe. Amen? Hello? So, matatapos. And let us declare the goodness of God. 1 Peter chapter 2, verse 24. Himself carry our sin in His body to the cross, so that we might be die to sin and live for righteousness. It is by His wound that you have been healed. Pinasa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng sakit karamdaman. Ang sabi nga ng Bible, kung ilan daw yung wounds na kanyang tinanggap, yung sugat at latay na kanyang tinanggap at sinalo, yun daw yung uri na sakit at karamdaman na ikaw ay pagagalingin. Kaya ang sabi sa Bible, Psalm 33 verse 18, you are amin. Anuman ang trahedya, magiging buhay ka. Amen? Naalala ko po isang testimony ng kaibigan kong bishop. Nasa North Super Highway sila. Galing sila sa gawain. Sinalpok na malaking trailer yung kanilang sasakyan. Wasak, unahan at tagiliran, umikot. Pero nung sila i-rescue ng mga highway police, isap sa jeep, sa van at sabi nung pulis, buhay ka? Yes, my God is alive. Biro mo yun. Nakuha niyo po ba ako? Kaya napakabuti ng Panginoon. What we need to do, every day in our lives, wag natin papasukin ang alinlangan, have faith in the Lord, trust in Him, you have a glorious hope.
Amen? Kaya ano man sisimulan natin na mga buwang darating, remember this, the finished work of Jesus. Tinapos na. Hello? Purihin ang Panginoon. Sa Tagalog, mag-asahin, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan, mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Kaya sa lahat na nakikinig, praise God, we claim the healing. Meron po tayong nakikinig, kaibigan ko po yun, na ako'y nagpastor ng Alaminos na nasa California. Yung kanyang kumari at mga anak, positive COVID. Kasi, nurse, tanggapin mo ang kagalingan. Nuod tayo doon sa live. Kaya ngayon, sino ka man, di ko man kilala. Kilala ko lang yung kaibigan natin, si Ate Aurora. Healing is yours. Protection from heaven is yours. Dahil ang sabi ng Bible, tinanggap mo na ang kagalingan. Amen? Kaya ang sabi ngayon, now, Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, because Jesus finished all. Ano sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10? Ang sabi dito, to do good work, His work through us. Sabihin natin, His work through us. Yung kanyang ginawa, the finished Jesus, ito ay ibinigay sa atin. Ano sabi ng Bible? For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good work. Si Kristo may ginawa na para sa atin, tayo naman ang gagawa para sa Kanya. Are you there? Ang sabi ng Bible, God prepare in advance for us to do. Kaya wag tayong mangamba lahat ng ating gagawin. Dahil meron ng signature ng Diyos. Finish. Amen? Hindi nyo ba nakita kahit na kayo bibili ng produkto? Ano nakalagay doong maliit na sticker? Quality? Right? Bumili kayo. Makikita mo doon sa kahon o sa item. Nakalagay doon, quality pass. Kaya ready to use. Ito ba ipundi? Huwag ka mag-alala kung ito'y sira. Bakit? Dumaan yan sa finish work ng quality control ng company. O, sino dito? Meron eh. Nakuha niyo? Bumili nga kami sa DB Mart. Lahat ng produkto na kahon, nakalagay doon. Quality pass. Okay na yan. Huwag mo na itatanong doon sa sales lady, ito ba maganda? Kaya nga nakalagay doon eh. Amen? Ganun din ang Panginoon. Nung tinakatakan tayo ng Diyos, the finished work of Jesus is enough. Amen? You need to work. Lord, sige po, tinapos mo na eh. Amen? Walang alinlangan. And the last one, the strong foundation to experience glorious hope, the present witness of the Holy Spirit. Sabihin natin, pangkasalukuyang gawa ng banal na Espiritu Santo. Sabihin natin, witness of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga nito ha. Una, the promised word of God. No? To claim and the assurance of the glorious hope because of His promises. The second one, because of the finished work of Jesus. Ibang mga kinikilala na matay, ngayon ay patay. Kahit si Maria, na ngayon ay patay. Amen? Si Muhammad, no patay, ngayon patay. Nako niyo po ba? Si Buddha ng Buddhism, namatay, ngayon ay patay. Pero ang Jesus ng Kristyanismo namatay, ngayon nananatiling buhay. That is the assurance of our glorious hope. Amen? Si Jesus ay nabubuhay. Kaya sabi nga ng kanta, di ba?
Siya'y nabuhay na muli, mabubuhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Di ba? Nasa Revelation yun. Bagamat kinakanta yun ng Catholic. Pero biblically, yung kordero ng Diyos, si Jesus yun. Ang dugo ni Jesus na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya para kayo mapatawad, ay huwag ka na magpasa ng krus. Tapos na eh. Amen? Hello? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo na sasaktan mo pa. Hindi. Ang kailangan ay lumapit ka sa Kanya sapagkat siya ang tumapos, siya lalapitan mo, siya magpapatawad at bibigyan ka ng magandang pag-asa sa hinaharap. Kaya itong last one, the present witness of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit mismo ang saksi at gagabayan ka habang ikay nabubuhay. Amen? Nasaan ang Panginoon? Nung nabuhay ang Panginoong Yesus, umakyat sa kanang trono Ama sa langit. Ang sabi ng 115 ng awit, ang ginagawa ay siyang yung iniibig. Ang sabi ng awit 115. Kaya ang Diyos natin nasa langit. Nakuha niyo po ba? And the Holy Spirit is the witness. Kaya sa ating henerasyon ngayon, the finished work of Jesus is us. We are the result. But the witness and the power of the Holy Spirit preserving us. Bibigyan tayo ng apoy, bibigyan tayo ng kalakasan para lahat ng ito ay mapagtagumpayan. Amen? Kaya itong week na ito, I pray to the Lord, I kneel down to the Lord, Lord, ano ang nais mong gawin namin ng November and December? And I pause. At kinausap ko si Pastor Tim kanina. Deep in prayer, November to December, ang ating pray is online, on power. Amen? The work of the Holy Spirit will be manifested visibly awesome. Kaya ang November, ito po ay pagbibigay ng kalakasan sa atin. Pag-aapuyin muna, pag-aapuyin lalo tayo ng Panginoon. On fire ang ating magiging team. Amen. Per Sunday, prepare ourselves yung special visitation. Ibinigay sa akin ng Lord to dahil dito sa third point. Ang sabi po dito sa Acts chapter 2, verse 39. Basahin natin. For the promise is to you and to your children. Sabi nga natin, the promise is for you, kanino? And your children, for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Ano ang tinutukoy dyan? The presence, the power of the Holy Spirit. Napakaraming sinabi ng Bible. At itong John chapter 2, chapter 1 is the Word. Kaya sabi ng John chapter 29, sabi kala Pedro, wala na ang Panginoon noon. Ang bilin lang sa kanila nung ang ating Panginoong Hesus ay bumalik sa kanang trono at umupo sa kanang trono Ama sa langit. Ang bilin-bilin sa mga apostol. Tinapos ko na. Ang ibig sabihin, yung redemption. Nakuha niyo po ba? Jesus redeemed us. Yun, tinapos, tinubos na tayo. Pero nung tayo natubos, baka ulit maalis. Nakuha niyo po ba? Kaya ang sabi ni Jesus kay Peter, do not worry. Do not leave Jerusalem. Wait upon who help you. Maghintay kayo. And sa chapter 1 nga, dumating ang special visitation of the Holy Spirit and all of them in power by the Holy Spirit. Yung si Peter, na denial of Peter, ang karakter ni Peter, denial eh. Mahina. Pero nung sinabi ni Jesus, your name now is not Peter. Sinabing ganon, thunder. Thunder. Peter experience and the disciples experience the empowerment, the present, the witness of the Holy Spirit. Imagine, anino lang ni Peter gumagaling na may sakit. O, nasaan ba anino ko? Ayan.
Yung ba naglalakad, di ba, may lumpo. Naglakad si Jenson, nalagyan ng anino, nadaanan. Biglang, praise the Lord! Bro, tindi ng pahid mo. Kasi ang anointing sa Bible ay pinahiran ka ng Diyos. Nakuha niyo mo ba? At ito yung ating i-claim. November, December, the awesome outpouring of the Holy Spirit. Even material things na nawala sa atin, even the dreams, everything will be restored by God. And God empowering us through the power of the Holy Spirit. The flesh cannot speak and interpret about. Pero the Holy Spirit and the wisdom of the Lord, the revelation of the Lord, is given to us. Lord, kaya no sabi dito, promise is to you and to all who are far off, as many as the Lord are called. Amen? Kaya wag tayong mag-alala. Yung pangako ng Diyos ay mananatiling pangako. Amen? Are you there ready? So give all to the Lord, Lord, praise and worship. Amen. And the glory, the glorious hope is coming. Kaya let us dream again. Huwag tayong manghinawa. Nangako ang Diyos at ang nangako ay buhay hanggang sa ngayon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pagsamba sa ating Panginoon, pasalamatin natin ang Diyos because of God's promises. Ang Lord ay hindi nagsisinungaling sa kanyang pangako. Claim it every day. Claim it every day. Pag ikay may gagawin, Lord, ito po pangako mo sa akin bilang anak mo. Amen? Because of the promises of God. And the finished work of Jesus. And the last one, the presence and the power, witness of the Holy Spirit. Let us pray. Let us praise Him. Patuloy tayo magpasalamat. Hallelujah. Yes. Oh, you are our God. Thank you, God, for your promise. Thank you, Lord, for the finished work of Jesus. Thank you, Jesus. Tinapos mo na ang lahat. Yes. Hold my every moment. Sambahin natin ang ating Diyos. Call my San man kayo naranasan, san man lugar, maging sa Pilipinas o sa ibang bansa, join with us today as we receive the glorious hope from the Lord. Let us worship Him. Raise your hands. I trust in You. Trust in You. Yes, I believe You're my healer. I believe You are all I need. Thank you, Lord, for your word of promises. Salamat, Panginoon, sa mga pangako. I believe. And through the promises, Lord, we claim our glorious hope. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Sing it again. Sambahin natin ang ating Panginoon. I believe You're
You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Sa bawat isa, remember this again. We have a glorious hope. It is because of the strong foundation, the promise of God, the finished work of Jesus, and the second one, and the power of the Holy Spirit. Heart to say to Him, Lord God, manifest your word. Fulfill your promises to every one of us. Ano man mga salita ng bawat ang inaangkin araw-araw ayon sa mga pangako mo, Panginoon. Lord, and we claim it. Our glorious hope is sure, so that we have a good future. Strong faith we have because of what we hope for. Salamat, Panginoon. Sumunod po ang lahat sa maikling panalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa pag-asang ibinigay mo sa amin dahil sa iyong mga pangako, dahil sa Panginoong Hesus, at dahil ang banal na Espiritu Santo'y buhay. Salamat, Panginoon, at inaangking ko na ikaw ang aking pag-asa. Binubuksan ko ang aking puso. Kinikilala kita at tinatanggap bilang aking Panginoon at aking Diyos na buhay. Sa iyo po inihahandog ang aking buhay at itinatalaga ang aking kinabukasan. Samahan mo ako at patuloy na palakisin. Maraming salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. Magkaroon po tayo ng victory proclamation. Amen. Palakpakan natin ang Lord na buhay. Let us hold on to the promises of the Lord. Yes, so God, I surrender my life to your ways. I have learned what it means to obey. Jesus, my heart has been changed by you. I am walking the path you made. I am seeking the truth every day. Jesus, my heart has been changed by you. I could walk away but try. Your love is better than your love shining bright, and it just won't stop. Your love is alive and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. The joy overtakes it, I can't forget about it. Whoa, 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 I can't forget about it. Whoa, 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 I can't forget about it. Hallelujah, Lord. Everybody there, shout all your promises. And all your promises won't let go of me. All your promises, All your promises won't let go of me. 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 Everybody say all your promises. All your promises won't let go of me. All your promises won't let go of me. All your promises won't let go of me. Promises won't Come on, let go say of me. all your promises won't let go 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 of me. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord.
Hello. Yeah, thank you Lord. Ayan, dako na po tayo sa ating tithes and offering po. Sige po, proceed na po tayo. Bali po, meron lang po akong gustong i-share sa ating isang verse sa ating tithes and offering po ngayon. Ayun po, ito po ay naging nakaka-bless po ang Lord kasi ito po yung naging devotion ko po nung Friday. At nung araw na yon, kakaiba po kasi minsan lang po nagbibigay ng word ang Lord about sa tithes and offering pag nagde-devotion po ako. Pero hindi ko po alam kung bakit yun yung binigay ng Lord nung Friday. Tapos si Pastor Dan po pala, nag-message po nung pahapon na ayun po pala, na ako daw po pala yung mag-offertory, mag-exhort. At ayun po pala ang reason ng Lord, kaya nangusap sa akin ng Lord nung Friday about giving yung binigay niya sa aking word. Ito po yung word niya nung Friday, nung sa devotion ko po. Sa Luke 16, verse 10, sabi po dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ayan po, alam naman po natin sa Tagalog na sabi dito na talagang kung sino daw po yung napagkatiwalaan sa maliliit na bagay. Alam ko, narinig na din po natin ito sa mga preaching din po, sa mga na-exhort na din po sa atin ng mga pastors po natin na pagkakatiwalaan daw po, mapagkakatiwalaan sa mas higit pang malaking bagay. Kung atin pong i-imagine, natin pong bibigyan ng example, halimbawa po tayo sa ating mga anak, simpleng example lang po, pag po pinabili natin yung ating anak, binigyan po natin ng pera, tapos pinabili po natin. Tapos, sobra po yung naibigay nating pera doon sa ating anak. Tapos, binalik sa atin, nung anak natin, yung sukli. Ano pong mararamdaman natin? Di ba ang sarap sa pakiramdam bilang magulang na nagbigay? Ibig sabihin, nakaka-bless tong anak ko kasi pwede ko tong pagkatiwalaan pa sa mas malaki. Kasi dito pa lang sa simpleng bagay na binigay ko sa kanya at may sukli, sobra, binalik niya doon sa nagbigay. At nandoon na talagang, sabi nga din po ng ating bishop kanina, na ang promise po ng Lord ay talagang hindi po napapako ay totoo. Bakit nga ba gusto ng Lord tayong bigyan ng much? At bakit ba yun yung goal ng Lord? Sabi po ng Lord sa John 10:10b, alam ko po, familiar din po tayo dito, I have come that they may have life and have it to the full. Ayun po ang goal ng Lord talaga sa atin, na talagang nandito si Lord, pumunta si Lord sa atin dito para yung buhay natin, ma-experience natin to the fullest. Hindi lang po natin mararanasan yung blessing ng Lord pag tayo ay lumipad na, pag tayo ay kinuha na ng Lord, kundi maging dito po sa mundong, sa ating ginagalawan po ngayon, ay ma-experience po natin yung to the fullest na buhay. Hindi lang po financially, maging yung peace, yung joy, yung love ay nag-uumapaw po sa atin as long as talagang binabalik at napagkakatiwalaan tayo ng Lord. Ayun lang din po, gusto ko lang din pong mag-testify na talagang sobra pong napakabuti ng Lord. Kasi po as young pro, kami po ay nag-start as youth. Ang simula ko pong trabaho ay hindi din po, kumbaga nagsimula po ako sa sweldo na parang 12K po. Ang una ko pong sinweldo nung nag-work po ako. Pero nandoon na sa umpisa po talaga mahirap. Lalo na pag sabi nga na talagang pag ini-increase na ng Lord yung ating, yung blessing ng Lord, ini-increase na ng Lord. At doon talaga yung challenge. Hindi po talaga madali. Hindi po parang easy lang yung pagbibigay na talagang pagdating ng tithes and offering, uhugutin mo na lang na parang basta-basta na lang. Hindi po madali kung iisipin po natin na sa atin po yung binibigay po natin. Pag iniisip po natin na tayo ay steward lang, pag iniisip po natin na tayo ay pinagkakatiwalaan lang, ganun lagi yung iniisip natin, tayo ay patuloy na pagkakatiwalaan with much greater things, sabi ng Lord sa kanyang pangako, life to the fullest. At ayun din po sa tithes and offering po natin, isa din pong testimony. Sabi po dun sa verse 11, pag tayo po ay nagbibigay ng tithes, dinadala po natin sa Lord. Pro-protectionan po ng Lord ang ating mga kinabubuhay sa mga pest po. At sobra pong nabe-blessed kami. At ako po na simula pa lang po ng pandemic, parang March po, bago pa po mag-lockdown, grabe po ang Lord. Parang simula pa po nung March, nakakapag-work from home na po ako. Sobra pong
proteksyon ng Lord, yung source of income po namin. Nandoon talaga na yun pala yung, grabe yung blessing ng Lord pag talagang patuloy tayong napagkakatiwalaan. And ganun talaga, hindi tao ang makakakita. It's between you and God. Kung talaga napagkakatiwalaan tayo. And He will, ibibigay ng Lord. Ibibigay talaga ng Lord sa atin. Basta patuloy lang tayong mag-trust. Sabi nga, na ang promise ng Lord kailanman hindi nababago. Hindi ito napako kasama ng Lord sa krus, kundi ito ay patuloy na nating mararanasan. Basta mapagkatiwalaan po tayo. Ayun lang po ang gusto kong i-share. Sige po, pray na po tayo. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord. Ama, salamat po sa oras pong ito. Tunay nga, Lord, ang oras ng pagbibigay, ang oras na pagbabalik po namin, ay tunay ngang isang pribilehiyo, O God, na pinaparanas mo po sa amin. Lord, lahat ng bagay, lahat ng biyaya na amin pong natatanggap ay nanggagaling po sa inyo, Ama. Kaya Lord, patuloy na pangunahan mo kami, bigyan mo kami ng lakas. Let Spirit ang manguna po sa tuwing kami magbibigay at ikaw po ang mabigyan po namin ng papuri at pasasalamat, Lord. Lord, you are faithful. Hindi ka po nagbabago. You are loving. Your love is unfailing, O God. And Lord, we bring back all the glory and thanksgiving to you alone. Nawa, Lord, na in this giving, ikaw po yung malugod, ikaw po yung mabigyan namin ng papuri. At Lord, sa iyo lang po namin binabalik lahat ng pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sa'yo susunod, walang alin. Lahat ng Lai family na nag-birthday ng ayan. Dito na lang, dito. Praise God. So, long satisfied life and favor from the Lord. No, si Bossing, hindi ko natatanong edad. So, ang tatanong ko'y, mabuti ang Diyos sa inyo. Amen? Amen. So tayo po tumayo at ipag-pray. Maging yung pong nasa online na kayo po ay nag-birthday ng October, kasama po kayo sa ating ipapanalangin ngayong umaga. Okay? So tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, kami po ay makigalak, makisaya, sa sino man nagagalak at sumasaya. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat na nag-birthday ng October. Ito man ay nasa kanya-kanyang bahay at nasa sanctuary kay OJ at kay Yuri. Lord, alam namin ang katapatan mo ay laging nasa kanila. Ang dalangin po namin, Panginoon, more favorable years, O God, ang ibigay mo sa bawat isa. Mapulpil ang kanilang mga inaasahan, the glorious hope na meron sila. Ingatan mo sila pagpalain ang kanilang mga pamilya. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Happy birthday! Amen. So, may kaunti lang meeting lahat ng mga leaders. No, may meeting lang po tayo. Then, diretso sa... Okay, closing prayer na tayo. Lahat ay manalangin. Benediction prayer. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Magi ang lahat na nasa bahay. Ingatan mo, O Diyos, at nasa sanctuary ka aming pag-uwi. Ingatan mo kami at sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu ay sumaamin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless us all. Thank you.